Sa kabilang banda, si Katrina. 15 minuto na ang nakalipas, at tahimik. Lalo akong natakot at nababalisa habang tumatagal. Parang hinihintay ng isip ko na lumabas ng elevator si Jason, para saktan ako, o ang baby ko. Nanatili ang aking mga kamay sa aking tiyan. Niyakap ako ni Neri sa isang nakakaaliw na yakap, ngunit hindi ito gumagana, dahil wala sa kapayapaan ang isip ko. Pareho naming narinig ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng elevator, habang umaalingaw ito sa paligid. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, at napahawak ako sa braso ni Neri. Alam kong nandito ka, umalingaw ang boses niya. Lumabas ka na, at walang masasaktan, idinagdag niya. Naririnig namin ang mga yabag niya, habang papalapit siya sa amin. Binuksan niya ang iba pang pinto, kaya napatalon kami sa gulat. Nawawala na ako ng pasensya. Galit na sambit niya. Pinahirapan ako ng asawa mo araw at gabi, pagkatapos ng charity party. Tumakas ako at kinailangan ng daddy ko na tumawag ng iba't ibang doktor para alagaan ang wasak kong katawan. You are going to be my sweet revenge for your dear husband. He will lose his wife to me, and especially that thing inside of you. That thing that represents your lovely-dovey actions. Malakas siyang nagsalita. Labas. Pareho kaming napatalo ni Neri sa gulat, nang buksan niya ang pinto ng cabin na pinagtataguan namin. Tahimik lang kaming dalawa, habang nakayakap sa isa't isa. Ito ang pinakamalakas na katahimikan na naranasan ko. Pagkalipas ng 5 minuto, sa wakas ay narinig namin ang kanyang mga yabag na papalayo habang naglalakad siya sa likod ng ikatlong palapag. Kung makakasakay tayo sa elevator at makapunta sa main floor, itataboy kita dito, bulong ni Neri. Delikado yan. Ngunit ang pananatili dito ay magiging mas mapanganib. Nasa huling cabin siya ngayon sa likod, inihagis ang mga mesa at upuan sa paligid. Pareho kaming may time advantage at may distance advantage sa kanya. Tumango ako kay Neri, at tumayo na kaming dalawa, handang tumakbo. Tahimik kaming lumayo sa pinto ng cabin, bago nagmamadaling pumunta sa elevator. Hey! Shit! Nakatakbo na kami sa elevator at pinindot ni Neri ang button. Tumakbo si Jason papunta sa amin, gayunpaman, maswerte kami nang sumara ang pinto ng ilang segundo bago niya kami maabot. Narinig namin siyang kumatok sa nakasarang pinto. Bumibilis ang tibok ng puso ko, sumasakit ang likod ko at pakiramdam ko bumigay na ang mga paa ko. Hinawakan ko ang braso ni Neri habang inaayos ko ang sarili ko. Hey, okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Ako ay pagod ng konti, bumuntong hininga ako. Bumukas ang pinto at napasigaw kaming dalawa, nang may nakita kaming dalawang lalaki na nakatayo doon. Agad kong nakilala ang taong tumawag sa akin na isang escort sa mansyon ng mafia, at naramdaman ko ang isang alon ng kaluwagan na dumagan sa akin. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya bago sumugod na pinulupot ang braso niya sa balikat ko. Lumabas na kami ng elevator, kasama si Neri sa tabi ko. Ayos ka lang ba? Talagang nag-aalalang tanong niya. Yes. No, siya ay mahina at pagod, putol ni Neri. Nasaan si Jason? Tanong ng isa pang lalaki. Third floor, sagot ko. Nakarinig kami ng malakas na kalabog, bago lumabas si Jason mula sa emergency stairs, nakatutok sa amin ang kanyang baril. Huminga siya ng malalim, ngunit nandoon ang titig at determinasyon niya. Nagulat ako nang ang lahat ng mga lalaki na dumating upang iligtas kami, ay tumayo sa harap ko bilang isang harang ng walang pag-aalinlangan. Ibaba mo siya, utos ng lalaki sa tabi ko. Habang inaatake siya ng iba, lumabas kami ng building patungo sa isang itim na van. Binuksan ng lalaki ang pinto, at tinulungan akong umupo sa likod. Ano ang iyong pangalan? Nagtatakang tanong ko. Luis, and I'm so sorry for the other day. Humingi siya ng tawad. Ayos lang, sabi ko sa kanya. Maganda ang ginawa ninyong dalawa para manatiling alive. Komento niya, at napatingin naman ako kay Neri. All because of her, thank you, sincero kong sabi sa kanya. Ngumiti siya, walang problema, iyon ang ginagawa ng magkakaibigan. May gusto ka ba? Tubig, pagkain? Tanong sa akin ni Luis. Wala, umiling ako. Love. Napaangat ang ulo ko sa boses ni Sebastian. Napakunot ang noo ko nang mapansin kong dumudugo ang noo niya at mukhang magulo. Lumapit siya sa akin, pinulupot ang mga braso niya sa akin bago ako hinila ng mahigpit na yakap. Ipinikit ko ang aking mga mata, tinanggap ang kanyang pag-aliw.
I'm so sorry for coming so late, sabi niya, habang hinihimas ang likod ko. Okay lang ako, okay na kami, paninigurado ko sa kanya. Let's go home, mahina niyang sabi. Bibigyan kita ng nakaka-relax na masahe habang nagpapahinga ka. Kailangan mo ito, hinalikan ni Sebastian ang noo ko. To be honest, gusto ko lang nasa braso niya. Sa ngayon, nasa kwarto ako, at minamasahe ako ni Sebastian sa paa. Umuwi kaming dalawa at nagpalit. Alam ni Thalia at Alfred ang nangyari at inaliw ako ni Thalia sa isa sa mga yakap at matatamis niyang usapan. Tinanggap ko ang lahat ng buong puso. Kumuha din ako ng smoothie fruit bowl para kainin dahil nanghihina pa ako. Nilinis ni Sebastian ang kanyang noo at nilagyan ito ng band-aid. Pwede ka nang huminto, mapapagod ang mga kamay mo, sabi ko. I can keep up. Pinapanatag niya ako. Okay lang ako, tumabi ka lang sa akin, sabi ko at tumango naman siya. Naghugas muna siya ng kamay, bago siya umupo sa tabi ko, nakasandal ang likod niya sa headboard. Pinulupot ko ang braso ko sa puso niya habang nakapatong ang ulo ko sa balikat niya. Nasa pagitan din ng hita ko ang isa kong unan. Today was scary, mahinang sabi ko. Alam ko, bulong niya. Noong nagbanta siyang papatayin ang baby natin, ay pagbabayaran niya love, sambit ni Sebastian. I felt his hand goes under my shirt and he reached to rub my belly, sinubukan kanyang saktan, pero sasaktan siya ni daddy. Tumugon ang baby ng isang sipa at nakaramdam ako ng ginhawa dahil wala akong naramdamang sipa mula nang mangyari ang insidente sa opisina. Tinagilid ko ang ulo ko, para tumingala sa kanya, ayoko ring masaktan ka. Itinaas niya ang kamay niya, at hinaplos ang pisngi ko. I love you. Napangiti ako, I love you too. Pero seryoso ako. I dead planned, 29th week. Pagkatapos ng insidente na nangyari sa opisina, tumagal ng ilang araw para makaget over ang lahat. Alam kong nakakatroma ang araw na iyon, kaya buong linggo ay hindi ko pinilit ang sinuman na magtrabaho. Ipinagpaliban ko pa ang bawat deadline at meetings. Dumating na ang mga pulis para mag-imbestiga, pero si Sebastian ang humawak dito. Dumating ang buong opisina, maging ang mga tao mula sa opisina ni Leo para magbigay ng munting pagpupugay sa mga security guys na nasawi. Ngayon, mayroon kaming nameplate na may mga pangalan ng dalawang security guys sa dingding sa tabi ng main counter. Naglagay si Sebastian ng mga bagong security guys na dating nagtatrabaho para sa kanya sa mansyon para sa kaligtasan ko. And for Jason, Sebastian never told me what happened to him, and honestly, the far Jason stays, the better it will be. Ngayon ay nanatili kami ni Sebastian sa bahay, upang palamutihan ang nursery ng aming baby. Mula noong nakaraang linggo, kami ay pumupunta sa mga baby store upang tingnan ang mga kasangkapan, at mga gamit ng baby para sa silid ng nursery. Bumili kami ng maraming kailangang gamit, at mga pampalamuti na bagay na neutral na kulay. Ang pamimili ay isang magandang distraction mula sa nangyari sa opisina. Ang napili naming kwarto para sa nursery ay isang guest room, na malapit sa sala sa itaas at mas malapit sa aming master bedroom. Ang una naming ginawa sa umaga, actually ang ginawa ni na Alfred at Sebastian, ay tinanggal lahat ng furniture sa kwarto. Lahat ay nakaimbak sa bodega. Buti na lang nasa maayos na kalagayan ang carpet at ang pader, kaya hindi na namin kailangang baguhin ang mga iyon. Nang matapos sila, dinala nila ang lahat ng binili namin sa silid at sinimulang iset up ang mga ito, ang papalit-palit na mesa, ang crib, ang table lamp, ang malaking lamp. Isinabot pa nila ang isang salamin, ang mga bagong kurtina at ilang mga larawan. Umupo kami ni Thalia sa carpet sa isang sulok, at nagayos ng ilang damit ng baby, kumot ng baby, kumot at medyas ng baby, na kakailanganin naming labhan mamaya. Naglagay ako ng isa pang onesie sa pile bago tumingin sa mga lalaking nagtatrabaho. Pareho nilang sinusubukang malaman kung saan ilalagay ang lahat ng maayos. How about we put the fake tree by the window and shift the lamp on the other side? Pwede naman yung upuan sa harap ng bintana, I suggested. Iyan ay maaaring gumana, tumango si Alfred. Subukan natin, dagdag ni Sebastian. Inilipat nila ang mga gamit at mas maganda ito. That was a lot of work, how about we take a food break? Tanong ni Alfred kaya napangiti kami. Iinitan ko ang pagkain, sabi ni Thalia habang tumatayo. We can wash this tomorrow, sabi sa akin ni Thalia sabay turo sa basket ng mga damit ng baby. Tumango ako, lumabas ng kwarto sina Alfred at Thalia habang nagtagal kami ni Sebastian. Nakatingin lang kaming dalawa sa kwarto ng nakakatuwang. Napakaganda talaga.
Ilang linggo pa at hindi magiging ganito katahimik ang kwartong ito, sabi ni Sebastian na ikinangiti ko. Lumapit siya sa akin at itinaas ko ang mga braso ko para mahila niya ako. Ang pag-upo ay madali ngunit ang pagbangon, ito ay isang pag-eehersisyo. Pinulupot ko ang mga braso ko sa likod niya, sinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya. Naramdaman kong hinalikan niya ang ulo ko bago niya ako niyakap. Gusto mo bang lumangoy mamaya? Tinanong ko siya. Sure, sang-ayon niya. Nang pumunta kami sa aming appointment upang suriin ang baby, iminungkahi ng doktor na lumangoy ako at manatili sa tubig upang maibsan ang sakit ng likod ko. Sa ngayon, lunch muna tayo, sabi niya bago kami humiwalay. Pareho kaming bumaba sa dining area. Nasa may table na sina Thalia at Alfred naghihintay sa amin. After lunch, pumunta na kaming dalawa sa room namin. Humiga ako sa kama para i-relax ang likod ko pero natulog ako ng buo. Pagkagising ko, nasa tabi ko na si Sebastian habang nagtatype sa laptop niya. Naka-swim shorts na siya kaya pumunta na ako sa banyo para magpalit ng cute na swimsuit. Let's go, sabi ko habang papalapit sa kanya. Tumingala siya at tumango bago isinara ang laptop. Bumaba na kaming dalawa at pumunta sa pool. Si Sebastian ang unang sumisid sa malamig na tubig, habang ako naman ay nag-baby steps para ma-adjust ang katawan ko sa temperatura. Pagkapasok ko, lumangoy ako nang nakatalikod na pinalutang ang katawan ko. Si Sebastian ay nag-swimming sa paligid habang ako ay nanatiling malapit sa gilid, lumulutang ng payapa. After what seemed like hours, naramdaman ko si Sebastian sa tabi ko. Iminulat ko ang aking mga mata nang maramdaman ko ang labi niya sa aking tiyan. Nilagay niya ang braso niya sa ilalim ng likod ko bago ako hinila papunta sa kanya. Inayos ko ang sarili ko habang nakahawak sa balikat niya. Ngumiti siya sa akin bago hinalikan ng maraming beses ang labi ko. All loving today ha, pangasar ko sa kanya. Ngumisi siya, when am I not? Bago pa ako makasagot ay inilapit niya ang mukha niya sa leeg ko para mag-iwan ng ilang halik, habang pinulupot ko ang braso ko sa leeg niya. Napangiwi ako nang maramdaman ko ang masakit na sipa sa tagiliran ko. Biglang huminto si Sebastian, nakatingin sa akin na nag-aalala. Nakapikit ako sa kanya, kaya malaki ang posibilidad na maramdaman niya iyon. Ano? Tanong niya, naramdaman mo rin ba? Tinanong ko siya. Kumunot ang kanyang kilay, no. Ang munti mong munchkin ay sinisipa lang ang tagiliran ko, sabi ko sa kanya. Tumawa siya, may nagseselos na lahat ng atensyon ay nakukuha ni Mommy. Inikot niya ako, ang likod ko ay nakaharap sa harap niya, bago inabot para kuskusin ang tiyan at tagiliran ko. Ang iyong mga kamay ay laging gumagawa ng mga kababalaghan, wala akong pag-iisip na komento. Hindi ko namalayan na nasabi ko na pala ito ng malakas, hanggang sa naramdaman kong umiling siya, at narinig ko ang tawa niya. Ang swerte mo nasa pool tayo, mahina niyang sabi, sabay lapit sa tenga ko, napasigaw ako ng kagatin niya ang earlobe ko. Swerte kung nasa kwarto tayo, itinama ko siya. Hindi ako ang nagsasalita pero mas parang hormones ko ang nagsasalita. Oh Lord, daing niya kaya napangiti ako. At dito na po, nagtatapos ang part 28 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.